Last Sunday, ang topic po natin is what? So, ang tema natin for this month is the gospel, the power of God to save. Kailangan nating i-share yung gospel para may maligtas. Pag walang nag-share, walang maliligtas. So, ano yung specific topic natin about this? Review lang ng konti. Ano po? Sige, tingin sa notes. Ano daw? Okay, sirit. Presence evangelism. Okay, presence or life evangelism. Hindi pwede, example na ginawa ni Lord sa atin, pwede naman siyang magpadala ng mga anghel sa lupa para sabihin, ganito itsura ng Diyos, ganito ang karakter ng Diyos, ganito magmahal ang Diyos. Pwede naman niyang utusan yung mga propeta, sabihin nyo, ganito itsura ng Diyos, kinuwento sa inyo. Okay? Sabihin mo, Pedro, Juan, Santiago, na ang Diyos ay ganito, kinuwento lang sa inyo. Pero wala kayong nakita. Pero hindi yun ginawa ng Diyos sa atin. Instead, sabi ni John, sa book of John chapter 1, nakita namin siya. Nahawakan namin siya, sabi niya sa 1 John. Kita namin nakasama at nakasalamuha. Yun din ang sabi ni Pedro. Hindi nagsalita ang Diyos sa langit at sinabi, ito yung mensahe ng kaligtasan, ikwento nyo sa iba. Hindi. Bumaba siya mismo, pinakita niya at ang sabi ni John sa John chapter 1, nakita namin yung kaluwalhatian niya, punong-puno ng habag at awa ng pagmamahal. Itong Diyos na to na nagkatawang tao, nakita namin, nakasama namin, nakausap namin, yun yung tinatawag na incarnation ha, hindi yung gatas. Yung reincarnation, iba yon. Ang reincarnation, namatay ka na, nabuhay ka uli. Yung incarnation, Diyos siya, na spirito, bumaba sa lupa, nagkaroon ng butot laman, ang tawag doon, incarnation. Nagkaroon ng karne, nagkaroon ng flesh. Okay? So si Jesus, bumaba sa lupa to show us, ito itsura ng Diyos. Ganito magmahal ang Diyos. Ganito makipag-usap ang Diyos sa tao. Ganito mag-treat ang Diyos sa tao. Ganito siya. So, nung pinakita niya, ang tawag doon, presence evangelism. He dwelt among us. John 1:14. The beginning was the Word, and the Word was God, and the Word became flesh and stay in our neighborhood, sabi doon sa isang translation. So, bakit importante yung presence evangelism? Ang binabasa ng tao na mensahe, ikaw, bago yung sinasabi mo. Action speaks louder than word. When the message and the messenger contradicts, you are not credible witness. Kaya ang hirap mag-share sa kapitbahay. Alam niyo ba yan? Mas madaling mag-share sa hindi ka kilala, hindi mo nakakasalamuha, hindi mo katrabaho, hindi mo kaklase. Kasi klase, katrabaho, kapitbahay, nagkikita kayo everyday. Pero yung minsanan lang, now you see me, now you don't. Yung mga Christian from a distance, may commercial noon na shampoo, yung Uy-Ay, Kristiyanong Uy-Ay. Pagtingin mo sa malayo, uy, galing niya. Sa stage. Pagdating sa bahay, di nga. Dapat, kung ano tayo sa church, ganun din tayo sa Monday to Saturday. Sabi niya, masama ugali ko sa church. Di ganun din Monday to di ka pala Christian. So, mahirap po ang trabaho natin, kaya nga yung mission natin is mission impossible. Pero to God, nothing is impossible. To God. Kaya pag wala si God, our mission is impossible. Ngayon, paano magiging God-centered yung buhay natin every day? May spiritual discipline po tayo. Pagbasa ka ng Bible araw-araw. You cannot go on with your Christian life without reading the Bible. You cannot. Promise, ang tagal na namin dito. The moment na pinabayaan mong pagbabasa ng Bible, unti-unti, nanghihina ka spiritually, yung ugali mo sumasama. Bumabalik sa dati at mas malala. Nagmumulto yung dating ikaw. Hello? Be sure, Bible reading, araw-araw, devotion, prayer, every day, every moment, obedience to the Word of God, worship, attendance, lahat yan. Pag yan di mo ginawa, sorry,
kahit kaming mga pastor, manghihina kami, magbabackslide kami. Wala yan sa posisyon. Kahit kami pa. Kaya if you want to be God-centered, all things are possible with God, pati yung soul winning, pati yung presence evangelism, do the spiritual disciplines. Huwag mong kakaligtaan yan. It is mandatory. Okay? So presence evangelism is very powerful. Dahil kahit galit sa'yo yung mga tao sa paligid mo dahil hindi ka na kagaya nila, yung paniniwala nila at paniniwala mo, nag-iba na ng landas. Ikaw ay kumanan, naging right yung paniniwala mo, sila baluktot pa rin. Galit sila sa'yo, pero hindi nila ma-deny na ikaw ay pinagpapala ng Diyos na ang buhay mo ay mas matino kaysa sa kanila. Lalo na mas mabait ka sa kanila. Hello? They cannot deny. Merong isang kwento, hindi pa ako nagpipreach, nag-introduction pa lang ako. Merong isang kwento, may tindahan yung Christian. Walang bumibili kasi lahat ng nandoon galit sa kanya, Christian siya eh. So sa kabilang tindahan, bumibili. Ang daming customer ng kabilang tindahan. Kasi kapanalig nila, ibig sabihin, the same religion nila. Itong isa, ayaw nilang bilhan. Ang problema, masama ugali nung nasa tindahan na yon. Yung presyo, wala, medyo mahal, medyo kulimbat magbenta ba? Etong Christian, mabait. Pantay ang bentahan, fair siya. Mas mura pa nga minsan, kumikita naman. So nung nakita nung ilan, nag-try bumili dito sa Christian kahit ayaw nila. Magandang pakikis sa lamuhan itong Kristiyano. Maganda ang treatment sa customer. Inaasikaso. So bumalik. Maya-maya yung nakapila doon, nandito na lahat sa tindahan nitong Christian na to. Sabihin mo sa katabi mo, pag negosyante ka, mabait ka, Kristiyano ka, balang araw, sa'yo din bibili ang mga yan. Sa'yo din lalapit yung mga yan. Yung ugali natin, yung buhay natin, binabantayan nila yan. Kaya pag nakita nila, okay naman to, mabait naman to, kahit hindi natin kapanalig, dito na tayo bumili. So ganun po yung presence evangelism. Mahirap to pag wala si Lord. Actually, imposible to pag wala si Lord. Pag wala tayo sa ayos kay Lord, imposible to. Mahirapan tayo dito. Kaya nga, I've known a lot of Christians, kahit pastor pa. Doon sa kanilang komunidad, hindi sila nagsishare. Sa malalayo. Kasi humayo daw humayo. Humayo sa malayo. So sa paligid, di sila nagsishare. May mga kilala akong ganyan. Ang gagaling nilang mag-share ng gospel sa malalayong lugar, sa ibang lugar, hindi sa lugar nila, o hindi sa division nila, hindi sa tinitirahan nila. Pero pagdating sa lugar nila, wala silang madala. May mahiwagang tanong doon. Ano meron? Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw, kumusta ka? Kumusta yung kapaligiran mo? Ha? You're Jerusalem. You shall be my witnesses in Jerusalem. Yung Jerusalem mo, yun yung tirahan mo, yung paligid mo. Judea, ito yung medyo malayo-layo. Samaria, ito yung mga outcast. And to the ends of the world. Ito yung dulo. Kaya kami nagmi-mission sa ibang bansa. So yun po yung presence evangelism. We need to be there for them. Available, accessible, approachable, ano pa? Visible. Daming bola nun, no? Titingnan natin, baka makalimutan ko. Approachable, available, accessible, visible. Ito ang presence evangelism. Na pag dumating yung punto, itong mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kakilala mo, kaklase mo, katrabaho mo, nangailangan, may problema, nandyan ka para malapitan nila at sasabihin, paano ba maging Christian? Paano ba maging how to be you po? Ayan. Pag tinanong kanila how to be you, ayan na yung pagkakataon natin. So, kailangan may 4 na ball, okay? Ano yung una? Hindi ko tinuro last week eh. Ano yan? Ngayon ko lang naisip yan. Approachable ka, hindi ka masungit paglabas ng Christian. Masungit ang Christian yan? Di ba? Nakakatakot yung mukha. Hello? Sabihin mo, pag Christian ka, approachable ka. Okay? At kaya ka nandyan, dapat accessible ka. Pwede kang
malapitan at mapuntahan kung kailangan nila ng payo, advice, kailangan nilang maligtas na. Pangatlo, available. Kaya yung schedule mo, hindi laging nasa church. Ubus yung oras sa church. Ba't wala ka? Hindi ka namin mahanap. May prayer meeting kami. Ano ngayon? Nung pumunta kami sa araw, may fasting kami. Ano pa? May practice sa music. So yung ilawan, wala doon sa dapat lugar niya. Not available. Okay? Ano pa? Nakikita ka dapat nila. Nakikita tayo ng mga katrabaho natin, kaklase nyo, kapitbahay natin na normal na tao tayo, pero ibang klase lang. Simpleng tao, pero rock. Amen ba? So do it, then you will be effective soul winner. So ngayon ang topic natin is one-on-one evangelism. Tinuturo natin yung iba't ibang klase ng pag-share ng gospel dahil we mean business. Seryoso tayo rito sa inutos ni Lord na humayo. Kaya kung anumang paraan tayo magiging successful, we will do it. Okay? Kung pagsabay-sabay natin to lahat, so much the better. Mas madali yung trabaho natin. Okay? So let's bow our head and let's pray. Panginoon, salamat po dahil ikaw yung nag-utos sa amin ito at itong utos na to ay hindi imposible kung kasama ka namin. Kaya Lord, tulungan mo kami sa anumang kaparaanan na madala namin yung mga taong ito na minahal mo, tinubos mo doon sa krus ng Kalbaryo, kagaya rin namin na minahal mo, tinubos mo, Panginoon, at may ginamit kang ibang tao para kami mapunta dito at mapunta sa iyo. Sila din, Panginoon, kung wala kang gagamitin, kung hindi kami magpapagamit sa iyo para sila abutin, ilapit sa iyo, hindi rin sila makakalapit. Kung paanong may ginamit ka sa amin para kami makarating dito at makarating sa iyo, gamitin mo rin ang bawat isa para yung iba pa ay mailapit sa iyo, Panginoon. And as we listen to this message, Lord, to this word, hayaan mo, Panginoon, na bukas ang aming puso't isip para tanggapin at gawin ang aming matututunan. Lukuban mo kami ng presensya mo, palibutan mo kami sa iyong libo-libong mga anghel that no works of the enemy can disturb us sa aming pakikinig ng iyong mensahe. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So sa lahat nitong inaaral natin, laging ang modelo natin si Lord, si Jesus. Ang kagandahan sa ating Panginoon, wala siyang inutos sa atin na hindi niya ginawa. Pag sinabi niya, ganito gawin mo, ginawa niya muna yon. Pag sinabi niya, magpatawad kayo, ang sinabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga sabi ni Pablo, magpatawad kayo kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. So anything na inuutos ni Lord, ginawa niya muna. So that is leadership, true leadership. Ang tunay na leader, gawin mo, pakita mo sa kanila na kaya mong gawin, then they will follow you. Dahil madaling gayahin yung nakikita kaysa sa sinasabi. Ang tunay na leader, pinapakita niya bago niya sabihin. Hello? Sabihin mo, pag sinabi mo, Bible study kayo, ikaw muna. Okay? Ikaw muna. Sanay kami magtayo ng church, sanay kami mag-Bible study. Pero, nung sinimulan uli namin mag-Bible study dito, during the pandemic, pinakita namin sila step by step kung paano gawin. Nagsunuran lahat. Kasi noon, kinikwento lang namin na ito, ginawa namin, pero hindi nila nakikita eh. Bagamat, marami kaming nabuksang Bible study rito, personal kami yung nagdala sa pamilya nila, pero yung mga bago, hindi nila alam. Kaya nung sinimulan uli namin, nagsigayahan sila. Yun ang tunay na leader. Show it, then they will follow. Then tell them what to do. So si Jesus, ganun siyang leader. Yung one-on-one, pinakita niya paano gawin. Okay? Sa John chapter 3, verse 1 to 3, alam na alam niyo to sa mga nagba-Bible study, sa manual natin, yung revert. Okay? Pinanganak muli. Sabi dito, sa kwento, merong isang tao, isang pare, na ang pangalan ay Nicodemus. Hindi lang siya ordinaryong pare, siya po ay ruler of the Jews. Hindi po ito yung panukat, okay? Siya po ay may katungkulan. Kumbaga sa panahon natin, hindi ka lang ordinaryong pare, anong susunod sa pare?
obispo. Okay? Sabihin natin, siguro bishop ito. Sa kapanahunan nila, equivalent dito ngayon. So bishop, pare, bishop. Pag sinabing pare, meron kang parokya, meron kang simbahan, pero pag sinabing bishop, big time yan. Medyo malaki-laki yung simbahan mo, malawak yung nasasakupan mo, marami kang miyembro. Itong taong ito, sabi dito, this man came to Jesus by night. Pumunta siya kay Jesus gabi. So tinatanong ko lagi sa Bible study, bakit kaya gabi? Samantalang nung panahon na yon, walang kuryente, walang street light, kandila lang, yung mga lampara lang ang ginagamit nila. Ngayon, bakit gabi? Ang hirap maglakad yata ng gabi sa panahon na yon. So we therefore conclude, gabi siya nagpunta para hindi makita ng kanyang parishioner at ng kanyang mga miyembro na pupunta siya sa isang Jesus na karpentero, sabi ng mga kapitbahay, at magtatanong siya, paano pumasok sa langit? Sana ko itatanong, saan ba nakakabili ng martilyo at lagari? Okay lang, masasagot niya yun eh. Karpentero siya eh. Kaso itatanong niya, paano papasok sa langit? Ang nagtatanong, pare, bishop, may miyembro, maraming miyembro. Kung yung pare mismo, bishop, hindi alam paano pumasok sa langit, miyembro kaya niya alam? Alam na miyembro? Kung ang leader hindi niya alam kung saan siya pupunta, ang miyembro kaya? Kaya nga sabi ni Jesus sa mga paring to, no? You blind leaders, if the blind leads the blind, both of them will fall into the ditch. Kung ang leader ay bulag, di niya alam saan pupunta, lahat ng kanyang miyembro doon din. Magkakalaglagan sa impyerno to. Dito, sino siguradong ligtas? Aba, ang dami nyo ah. Lahat ba? Ulitin nga natin. Siguradong ligtas. Sige, huwag nyo bababa kamay. Tanungin mo yung katabi mo. Bakit? Bakit? Sige, tanungin mo yung katabi. Bakit? O, sagutin mo. Bakit ka ligtas? Bakit? Ha? Bakit nga? Bakit daw? Nag-A? B? C? Imagine mo, eto, pare, bishop, di niya alam yung ABC. Ano yung ABC? Inamin niya, tayo, kaya tayo sure, inamin natin tayo yung makasalanan, admit that you are a sinner. B, believe, nanampalataya tayo, si Jesus lang ang kaligtasan ng mundo, ng tao at natin. Walang daan patungo sa langit kundi kay Jesus. C, confess. If you will confess with your mouth, Jesus is Lord, you will be saved. If you will confess your sin, He will just and faithful to forgive you. So may confession. Kaya sure tayo eh. Ito, hindi sure. So saan dadala ng miyembro? Kawawa. So lumapit siya, ang kagandahan lang kay Nicodemus, yung kanyang pride, nilunok niya. Karpentero, bishop, bumaba yung bishop sa karpentero na alam niya, hindi to ordinaryong karpentero lang. May kakaiba. May ibang klase sa taong ito. Bagamat, hindi pa siya convinced siguro na ito'y anak ng Diyos. Ang sabi niya dito, he came to Jesus by night and said to him, Rabbi, dito pa lang, in-acknowledge niya na si Jesus, teacher. Teacher of the law. Bagamat hindi siya pariseo. Teacher, we know that you are a teacher come from God. So ang sabi niya, alam ko galing ka sa Diyos. So meron siyang faith, may conviction siya na hindi ito ordinaryong tao or karpentero lang, ito ay galing sa Diyos, mensahero ng Diyos. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Walang makakagawa niyan kung hindi ang Diyos sumasa kanya. So alam na ni Jesus, yung laman ng utak at puso niya, kumaga bumubuelo pa lang nagre-revolution pa lang yung makina ni Nicodemus para humarurot eh. Si Jesus, alam niya ang itatanong nito, paano pumasok sa langit? So, diniretso na siya ni Jesus. Hindi pa siya nakakapagtanong paano pumasok sa langit. Ang sabi ni Jesus, truly, truly I say to you, unless one is born again. Dito po galing yung salitang born again. Hindi po yan katang-isip. Hindi po yan imbento ng sino mang grupo. Yan po ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Unless you are born again, you cannot see or enter the kingdom of God. Pag di ka born again, di ka pinanganak muli, hindi ka papasok sa langit. Period. Kaya sabi na, ayaw namin sa born again. Okay, ayaw mo palang pumasok sa langit. Wala namang pumipilit at pumipigil sa'yo. Sino gusto pumasok sa langit?
You must be yung. Sabi ng Bible. Maliwanag po. Ano yung born again? Yun ang problema. Hindi alam ng marami kung ano yung born again. Hindi rin alam ng pare. Hindi rin alam ni Nicodemus. Hindi alam ng bishop ano born again. So ang sabi ni Jesus, pag pinagpatuloy natin yung pagbabasa, ang sabi ni Nicodemus kay Jesus, paano yun? Paano yun? Babalik pa ba ako sa sinapupunan ng nanay ko at ipanganganak muli? Ang sagot ni Jesus sa kanya, pari ka pa naman. Religious leader ka pa naman. Bishop ka pa naman. Nagtuturo ka sa iba pero hindi mo alam itong bagay na to. Hindi mo alam. Ang sabi ni Jesus, ang pinanganak sa spirito, sa spirito. Ang pinanganak sa laman. Ibig sabihin, pag ikaw pinanganak ng nanay mo, pinanganak ka sa laman. May physical. Ang tawag doon, una mong birthday. Okay? Kung kailan ka pinanganak. Pero ang tinutukoy ni Jesus dito, nakapanganakang muli ay espiritu. Ang pinanganak sa laman, unang birthday. Ang pinanganak sa espiritu, pangalawang birthday natin. Ako ang birthday ko, spiritual. Ang birthday ko, physical, December 12, 1965. Ang birthday kong spiritual, kung kailan ako pinanganak muli, nung binalikan ko, ay September 1987. That's the month na ako'y pinanganak ni Lord sa Espiritu. September 1987. So yun yung proseso. Exact date, hindi ko na matandaan exact date, pero yun yung sunod-sunod na event. So pinanganak ako muli sa Espiritu. Dahil ang Espiritu ng isang tao, patay. Pag ikaw ay lublob sa kasalanan, pinanganak ka sa kasalanan, your spirit is dead. Pag sinabing dead, hindi nagpa-function. Okay? Existing pero wala siyang buhay. Ngayon, pag pinanganak ka uli sa Espiritu, tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon, nag-ABC ka, doon ka pinanganak muli. Doon ka na born again, pag nag-ABC ka. At pag nag-ABC kang tunay, yung Espiritu mong patay mabubuhay dahil si Lord, the author of life, the life giver, pumasok sa Espiritu mong patay, yung Espiritu mo nagkaroon ng buhay dahil sa buhay na eternal life na binigay ni Lord. So, na-born again ka. The result is change of life. Magbabago buhay mo. Dahil ang buhay na nakatira sa buhay mo, hindi na yung dating buhay mong patay. Bagong buhay na nagaling kay Kristo na tinatawag nating buhay na walang hanggan o eternal life. Maliwanag po. Sino dito born again na? Yan. Ibig sabihin, nag-ABC ka. So yun yung usapan, yun yung kwentuhan ni Nicodemus at ni Jesus. And then dumating sa punto, hindi natin pwedeng isa-isahin, assignment nyo yan sa bahay. Sabi ni Jesus sa kanya, kung yung mga bagay na panlupa, hindi mo nga maintindihan, paano po pang maiintindihan yung mga bagay na panlangit? Kumbaga, bugbog sarado to si Nicodemus sa parang makainsultong sagot ni Jesus dahil ang taas ng position mo, ang dami mong tinuturuan, nag-theological study ka pa, nag-aaral po ng theology to mga to eh. Pero ba't di mo alam to mga bagay na to? So, itong Nicodemus, the bishop o pare na mataas ang posisyon, humble. Nagpabugbog siya sa mga sinasabi ni Jesus. After ng chapter 3, verse 5, wala na siyang kibo sa usapan, nakikinig na lang siya. One-on-one, sinesiran siya ni Jesus. At alam niyo kung saan nakasulat yung John 3:16, anong chapter? The chapter 3. Yung John 3:16, sinabi yon kay Nicodemus. Alam niyo ba yon? Hindi nagtapos ang usapan ni Nicodemus sa John 3:3 at 5. Nagtapos yan sa 21. So, from 3:1 to 21, kasama sa gitna yon John 3:16. Sinabi ni Jesus kay Nicodemus yon, maliban na ang anak ng tao, ang Jesus na to na sinasabi niya sa sarili niya, ay itaas. Kagaya ng ahas na itinaas doon sa panahon ni Moses. At sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus nga yung tinutukoy doon. At sabi niya sa 17, hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak para parusahan, para ikondena ang mundo, kundi parang maligtas sa pamamagitan niya. So si Nicodemus, ang tagal nakikinig kay Jesus. Naligtas kaya?
Naligtas kaya si Nicodemus? Tingnan natin. John 7:50-52. Umuwi ang Nicodemus, walang kibo. Tinanggap niya yung katotohanan ng John 3:16, John 3:17, John 3:3. Umuwi siya, bitbit niya yung kaligtasang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, hindi siya nagsisisigaw, Christian na ako, follower ako ni Jesus. Hindi, simple lang. Balik siya sa kanyang trabaho bilang pare, pero alam niya na kung ano yung totoo at saka yung hindi totoo. Okay? So John 7:50-52, Nicodemus, who had gone to him before and who was one of them, kasama ng mga pare, said to them, Does our Lord judge a man without first giving him a hearing and learning what he does? Ganito po kasi nangyayari, nag-uusap yung mga pare at yung high priest na pinaka-bossing nila, gusto nilang ipa-aresto si Jesus. At nagkakagulo yung mga tao, sabi nila, hindi, sa Diyos yan. Sabi naman ng isang grupo, hindi. Nagpapanggap lang yan. Eh yung mga pare, dahil nauubos yung miyembro, galit. Galit na. Sumingit ngayon si Nicodemus. Sabi ni Nicodemus, ang utos ba ng ating batas ay husgahan ng tao na walang hearing, kangaroo court? Hindi man lang natin tingnan kung tama ba yung kanyang ginagawa at sinasabi. Kumbaga, ang point ni Nicodemus dito, itry nyo din. I-try nyo din, parang binubuyo niya tong mga kapwa pare niya na, tingnan nyo, panoorin nyo with open eyes, with open heart, wag criticism, pakinggan nyo kung anong sinasabi. Alam niyo yung mga religious leader, kahit ang ganda sabihin ng mga Christian, hindi sila nakikinig, sarado kandado eh. Ganito tong mga paring to, sarado kandado. Kahit ang ganda ng sabihin mo, wala eh. So ang sabi ni Nicodemus, buksan nyo utak nyo. Buksan nyo isip nyo, puso nyo, tingnan nyo munang maigi, i-analyze nyo yung sinasabi, pakinggan nyo maigi, tingnan nyo kung anong ginagawa, kung mali ba talaga, bago kayo humusga. Yun yung point ni Nicodemus. Indirectly, pinupush niya tong mga pare, makinig kayo kay Jesus. Lumapit kayo kay Jesus. Pero ang sagot nila, taga Galilea ka ba? Kasi galing ng Galilea si Jesus. Akala nila, si Jesus doon pinanganak, doon lumaki. Hindi nila alam ang history. Sa Galilee, ano yun yung paligid ng lawa, Lake of Gennesaret o Lake of Galilee, yung pinuntahan namin, walang propetang lumabas doon. Kumaga yung lugar na yon, hindi kilala. Nazareth, di kilala. Kaya nga nung tinanong si Nathaniel, may lilitaw ba diyang maganda? Wala talaga as in. So ang sabi nila, sabi ng mga pare, are you from Galilee too? Tagaroon ka rin ba? Search and see. No prophet arises from Galilee. Walang propetang lumitaw dyan. No? Huwag kang maniwala dyan. So, alam na natin bakit sinabi ni Nicodemus to. Ibig sabihin, siya ay follower na ni Jesus. Pero secretly. Secretly. John 19:38-39. Nung pinako si Jesus sa krus, and then, binaba na, nilibing na, merong isang mayamang tao na ang pangalan ay Jose, Joseph of Arimathea. Mayaman to, may sariling musoleo. Kumaga, nakakuha na to sa St. Peter yata ng kanyang maaga. Pinromote ko yung paninda nyo, ha? Ayan. So, ngayon, pinagamit niya kay Jesus. Pinagamit niya. Kami mga pastor, meron po kami sa may mga ganito kami. Kaya nagtatanong ko, sinong gustong gumamit mauna? Tapos buy one, take one pa yan. Ha? Pwede ka magsama ng isa. So ito, si Jesus, pinagamit sa kanya ni Joseph of Arimathea yung kanyang puntod. Musoleo ang equivalent kasi nasa kuweba eh. And then, sabi dito, itong Joseph of Arimathea na mayaman, who was a disciple of Jesus, but secretly, secret follower, secret disciple. Bakit daw? For fear of the Jews. Asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him permission. So, pumunta siya kay Pilato, sa gobernador, may letter siya of request, pwede bang ako na bahala dyan sa katawan ni Hesukristo na yan, ako nang bahalang maglibing, so binigyan siya ng permiso, at sino kasama niya? So he came and took away his body,
Nicodemus also, who earlier had come to Jesus by night. I therefore conclude, kung si Joseph of Arimathea ay secret disciple, ganun din si Nicodemus. When you read the sentence, connected, bagamat hindi specifically sinabing Nicodemus din, pero according to the structure ng kwento, silang dalawa ay secret disciple ni Jesus. Pero ito ang pagiging secret disciple mo, yes, naniniwala ako dyan, pero ayokong mag-share, ayokong ma-persecute, ayokong mapahiya, ayokong sabihin nila Christian. May dulo yan. The day will come that you need to come out dahil ang liwanag nilalagay sa nakikita ng lahat, hindi tinatago. Ito yung araw na si Joseph of Arimathea at si Nicodemus, hindi na sila secret believer. Paano pang secret yan? Alam na nga natin. Secret pa ba yan? Alam na ng buong mundo? The moment you came out na ikaw ay Christian, umaattend ka sa SM, hindi na yan secret. Amen? The moment na sinabi mo, Bible study tayo, kailangan nating mapalapit sa Diyos at malaman yung salita ng Diyos, hindi na yan secret. The day will come, hindi pwedeng sikreto yung pagiging Christian mo. And the day is today. Amen? Hindi pwedeng, attend ka lang, uwi ka na agad, attend uwi. Teka lang, kulang yan. Hindi kompleto yung pagiging Kristiyano mo dahil ang ilawan nilalagay doon sa ibabaw para makita ng marami. Ang tunay na Kristiyano hindi nagtatago. Amen? Sa school, sa trabaho. Ngayon, paano nila malalamang Kristiyano ka? Sa buhay. Tandaan nyo yung sinasabi ko pag hindi ka nakitaan sa buhay na ikaw ay Kristiyano, sa bibig lang, Kristiyanong bunganga, yung iba, Christian, sa tiyan lang, Christomac. Di ba? Ang tunay na Kristiyano sa buhay. Kasi ang daming Christian sa bibig. Pag nadulas, praise the Lord, amen. Nadulas ka na nga, praise the Lord, amen. Engot. Di ba? Doon sa Makati, pagpasok yung kinikwento ko, yung mga Christian doon, Pastor, hallelujah, Pastor, hallelujah. Hindi ko nakita. Asar Masasabi ka lang Christian dahil nag-hallelujah ka? Masasabi ka lang Christian dahil naka-close neck ka, kaya nga hindi ako naka-close neck. Dahil nakabarong ka, tas yung zipper sa likod, wala po yan Kaya ka lang nasabing Christian dahil ang Bible mo kasi laki lang maleta. Kailangan malaman nilang Christian ka dahil ang bait mo. Dahil ang galing mong estudyante. Dahil masipag kang estudyante, masipag kang trabahador. Diyan dapat malaman nila, ba't ang sipag mo? Ba't ang galing mo? John 8:47. Di ba? Kaya doon mo makikita si Risa, di ba? Sa Fatima. So, empleyado ng buwan na to. Hindi lang buwan, taon na, di ba, Ray? So, yung mga ganun ba, nalalaman kang Christian dahil mabuti kang tao, mabait kang empleyado, masipag kang estudyante, magaling ka sa bahay nyo, hindi lang sa school at sa church. Yun ang sukatan. Kaya pag nakita nila na yung buhay mo ay nagsasalita patungkol kay Kristo, mas maraming maniniwala sa Diyos dahil sa iyo. Bago maniwala sila sa Diyos, ikaw muna ang dapat nilang paniwalaan. Amen po ba? So ito, kailangan mong lumantad si Nicodemus. And from that onwards, hindi na siya secret believer. Fighter na siya, kasama ni Gamaliel. No, nagkaroon ng meeting sa Book of Acts, andun siya. Huwag nating litisin yung mga disciple na yan, yung mga apostoles na yan. Hindi pa yan dapat parusahan, kailangan muna nating bigyan ng pagkakataon. Yung mga usapan. May tagapagtanggol sa Senado, nandun si Nicodemus. May tagapagtanggol doon sa taas, sa higher places, kasi may Christian doon. Importante po yun. Dahil kung walang nakaupo sa taas, nakasama natin ang mga demonyo ang maghahari sa bansang ito. Kailangan ng Kristiyano sa taas. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tumakbo ka ng senador. Maging presidente ka na. Dahil kung ano nung kalokohan yung pinagagawa nila doon sa taas. Kung bata-bata pa ako, tatakbo ko Running pastor. Pangalawa, one-on-one pa rin, si Jesus pumunta ng Samaria for one reason, for one purpose. Hinahunting niya to, target, the woman of Samaria.
Sabi dito sa verse 3, He left Judea and returned to Galilee. Bigyan ko lang kayo ng idea. Ito yung Judea. Okay? Dito yung Judea. Malayo to eh. And then, doon yung Galilee. Yung Sea of Galilee, yung lake. Dito sa gitna, ang Samaria. Ngayon, para makapunta ng Galilee at ng Judea, kailangan dumaan doon sa highway kung saan malapit sa Mediterranean Sea. Or, doon sa wilderness ang daan. Yun yung mga daanan. May daanan sa gitna, papunta yon ng Samaria. Bawal dumaan doon. Kasi ang mga Hudyo at ang mga Samaritan people hindi nag-uusap. Ang Samaritan people kasi, sila ay mga Hudyo na nag-asawa ng mga foreigner. Kumbaga, mixed breed. Ano sila? Talagang, kumbaga, pwedeng kuryente, pwedeng gasolina. Halo to. Hybrid tong mga to. Kaso, sa kultura nila, ang mga hybrid ay mababang nilalang. Mahihinang nilalang yan, mababang klase. Parang sa India lang. No, nandun kami, may tinatawag na grupo doon na Anglo-Indian. Indian sila na nakapag-asawa ng mga Briton, ng mga English people, mga taga-England. And then yung anak nila, ang tawag Anglo-Indian. Mababa ang tingin sa kanila. So yung mga yon, doon kami nag-start ng Bible study sa India. So ganito rin yung mga Samaritan people. So from Judea to Galilee ang daan dito sa highway. Mabilis yun. Walang dadaan dito sa gitna. Itong Jesus na to, yung ating Panginoong ginagaya natin, sabi dito sa verse, He had to go through Samaria on the way. He had. Kailangan niyang pumunta sa Samaria. Teka lang, bawal nga eh. Teka lang, hindi nga yan ang daan, dito ang daan. Bakit ka pupunta sa Samaria? Hindi nga pwede yan. Alam niyo, ang daming sinabi ng reliyon, hindi yan pwede. Ang mga pastor hindi pwedeng uminom, ang mga Christian hindi pwedeng uminom, ang mga Christian hindi pwedeng manood ng sine, ang mga Christian hindi pwede. Ang daming hindi pwede. Sino nagsabi? Hello? Hindi ka pwedeng dumaan dyan. Hindi ka pwedeng, nung dating church ko, pag natapat ka sa sinihan, tapos may nakakita sa'yo, kunyari, sinihan niya na, nakatayo ka dyan, nag-aabang ka ng jeep. May nakakita sa'yo Christian, DA ka. Sa sine yan, nanood ng sine. Nanood ng sine. Ngayon, nanonood lahat sila ng Netflix. Hindi naman masama Netflix, masama daw yung loob ng sinihan. Ganon daw. Tapos, hindi pwedeng uminom. Ayun, nalaman ko, yung pastor ko pala umiinom sa aeroplano ng wine. Pwede naman pala. Kasi sa aeroplano may mga siniserve, lalo pag international flight, no? So, yung mga ganon na gawa-gawang batas ng tao, ito yung batas nila. Hindi pwedeng dumaan ng Samaria. Ako po, sa totoo lang, marami akong nadala sa Panginoon sa pag-upo sa inuman. To be honest. Pero hindi ako naglalasing. Okay? At yung mga nadala ko, sa umpukan na yon, hindi na sila umiinom ngayon. Di ba? So, ito pong mga ganito na kagagawa ng mga pare, hindi pwede yan. Dami hindi pwede. Yung parable of the Good Samaritan, alam niyo yung kwento? Bagamat parable yon, tunay na kwento yon. Merong isang tao na hinold up, dumaan yung pare, ang sabi ng pare, yaks, hinold up, dito dumaan, umiwas. Dumaan yung Levites, mababa ang posisyon, hindi siya pare, sakristan lang, iniwasan din. Dumaan yung bishop, lalong lumayo. Dumaan yung Samaritan. Hudyo to ha, itong hinold up. Dumaan yung Samaritan, tinulungan siya, nilagay doon sa clinic, doon sa hotel, pinaalagaan, pinakain, pinagaling at binayaran in advance. Kaya sabi ni Jesus, sino ang tunay na kapitbahay nitong lalaking ito na hudyong hinold up? Yung mga pari na yan, yung mga Levites na yan, hindi. Sabi nila, yung Samaritan. Hindi nag-uusap yung dalawa. Dapat, sabi ng tradisyon at ng relihiyon nila. Kaya sa tinawag na the Good Samaritan. Kasi gawa-gawang tao lang yun eh. Ang nagsabing bawal kausapin yan, relihiyon at kultura. Pero ang Diyos hindi. Sino nagsabing huwag kang makipag-usap sa mga lasenggot adik? Sige nga. Sino nagsabing huwag natin siran yan, mga RC yan?
Huwag natin siran mga prostitute yan. Huwag natin siran mga mabababang nilalang yan. Sino nagsabing bawal yan? Tao. Relihiyon, kultura, pero ang Diyos hindi. Amen? Lahat pwede. Kaya dito, magtataka ka, binasag ni Jesus yung kultura, yung tradisyon, yung relihiyon nila, binasag. Sinadya niyang pumunta doon sa pinagbabawal na lugar, Samaria. Naalala ko noon, nagsishare kami ng gospel dyan sa Araneta area. Pagpatak ng alas 12 ng gabi. Kung hindi nyo alam, yung Araneta Cubao na yan, pagpatak ng alas 12 ng gabi noon, lahat ng nakaupo doon sa mga bangketa at doon sa mga bakal doon, mga nag-aabang ng customer yan, mga babae at lalaki. Okay? Tapos naghahanap naman doon sa Aurora Boulevard ng mga ma-snatch at mga hold up yung mga nakatambay doon. Yun ang pinupuntahan namin. Nagdadala kami ng pagkain, ng lugaw, dinadala namin sa isang lugar, papakainin namin. So, sino nagsabing, uy, huwag niyong dalayin yan sa church? Hindi, dinala namin sa church. Kaya alam niyo yung pinagbabawal ng mundo, ng relihiyon natin dati, hindi yan pinagbabawal ng Diyos. Lalo ito, pagpunta sa Samaria. So sinadya ni Jesus, siguro yung mga alagad nag-iisip, si Bossing, pambihira, di ba bawal yun? Siguro hindi lang nila matanong, Sir, bawal dun di ba? Lord, bawal dun. Siguro sila nang nag-iisip, ba't kaya, ano kayang gagawin? Pero alam natin, sa kwento, sabi dito, pagdating niya doon sa Samaritan village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph, merong tinatawag na Jacob's well, doon sila kumuha ng tubig. Jesus, tired from long walk, sat wearily beside the well about noontime, tanghaling tapat, 11-12 o'clock. Soon, a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please, give me a drink." Ito na. Ito yung target. Ito yung reason. Ito yung purpose. Mga kapatid, ito. Pag kayo may kaibigan, kakilala, katrabaho, kapitbahay, kaya lang kayo nakikipag-usap dyan dahil gusto nyong madala kay Lord dyan. Makinig kayo maigi. Pag gusto nyo lang nakakwentuhan, si Lord na lang, mag-pray kayo. Si Lord di naiinip sa kwento. Pero kung gusto lang kakwentuhan, katropa, kakopi-kopi, kainom-inom, ka-soft drinks, wala kang purpose na sharean, tantanan mo yan. Waste of time yan. Waste of time yan. Kaya nga kami ganito, pinagpe-pray namin, kaibigan na namin para madala kay Lord. Ang tigas, ayaw, lipat naman kami sa iba. Don't waste your time sa ayaw lumapit kay Lord. Dahil ang tunay na kaibigan mo, dapat kasama mo kay Lord sa paglilingkod. Pag ayaw sumama sa'yo, bigyan mo ng countdown. Casual na lang muna kayo, hi, hello. Pero mag-spend ng time, don't waste your time sa ayaw sumama sa inyo kay Lord. Don't waste. Hello. Ito, pinagsayangan ni Jesus ng oras. Pinagplanuhan, binigyan ng panahon, nagpakapagod si Jesus para sa babaeng ito. Dahil ang layunin niya madala sa langit. At ito'y nagtagumpay siya. Kung tayo hindi nagtagumpay dahil hindi lahat makikinig sa atin, hindi lahat susunod sa Diyos, iwanan nyo na. Hanap naman kayo ng iba. Kaya nga sabi natin, Bible study mo, tinuruan mo na 3 months, 6 months. Walang nangyayari. Sara mo na yan. Bukas ka ng bago. Sara mo na. Walang mangyayari. Ang dami nag-aantay sa ating iba. Don't waste your time sa mga unproductive. So si Jesus, pagdating doon, sinimulan niya yung one-on-one evangelism sa pamamagitan ng natural na usapan patungo sa spiritual. Sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. Ang sagot ng babae, teka lang. Sabi ng kultura natin, sabi ng relihiyon natin, ng sistema natin, di ka pwedeng makipag-usap sa akin. Hudyo ka, Samaritana ako, beside, I'm a girl, I'm a woman. So, ang sabi niya, hindi pwede to. Sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung anong meron ako na kaya kong ibigay sa iyo, yung tubig ng buhay na pag meron ka, hindi ka na hihingi ulit. Ay, sabi niya, gusto ko yan. I like it. Sabi niya, gusto ko yan. Bakit siya pumunta rito at nag-i-give? Kailangan niya ng tubig. Bakit siya pumunta ng tanghaling tapat? Gitna ang araw.
Sa Middle East, sa India, nung nandudon kami, pagpatak ng 12, sarado lahat ng tindahan. Kung may mall na maliit, sarado din yan. Dahil yun ang peak ng init sa Middle East, 12 to 5. Magbubukas uli yung mga tindahan alas 5 ng hapon hanggang gabi na yan. Nakakapagtaka nga, no? Nasa Japan kami, ganun din eh. Hokkaido pa yun, may yelo ha. Pero lalo sa Middle East. So walang nagtatrabaho ng 12 to 5. Walang nag-iigib ng tubig ng 12 to 5. Ang igiban ng tubig morning and after 5 para hindi mainit. Eh bakit ito nag-iigib sa katanghaliang tapat? Sa kwento, pag binasa natin tuloy-tuloy, sinabi ni Jesus, tawagin mo yung asawa mo. Sabi niya, sa profile ko, Lord, single ako ngayon. Di ba nakita? Single ako ngayon. Sabi ni Jesus, tama ka, single ka ngayon. Kasi yung kasama mo ngayon, hindi kayo kasal. Ay, uy, ano yata to? Parites ata to. Parites to, propeta. Sabi niya, change the topic. Binago niya yung topic. Sabi niya, kaming mga Samaritan, nag-worship sa Gerizim. Kayo mga Hudyo doon sa Jerusalem. Change the topic siya eh. Sabi ni Jesus, tapos na yung kwentong yan. Now is the time na ang worship, hindi sa Gerizim, hindi sa Jerusalem. We worship God in spirit and truth. So, yung pag-iwas niya sa usapan, hindi siya makaiwas kay Jesus. Ito yung tamang one-on-one evangelism. Pag na tutumbok mo yung problema ng tao, medyo iiwas yan. Pero alam ni Jesus yun. So, ang sabi dito sa kwento, pinatawag nga niya at yung babae ay pumunta doon at tinawag hindi yung asawa niya. Okay? Anong tinawag niya? John 4:28-30. So the woman left her water jar and went away into town and said to the people, tingnan nyo, kaya siya tanghali nagigib yung mga tao na sa bahay. Walang parites, walang marites, walang chismoso, walang chismosa, malaya siyang naglalakad nang walang nag-uusap-usap. Ayan na naman siya, yung babaeng Magdalena. Mababa ang lipad. So, walang nag-uusap. Diretso lang siya. Importante sa kanya yung tubig, tanghali siya nagigib. Pero, nung nakatagpo niya ang Panginoong Jesus, yung importanteng tubig sa kanya, hindi na importante ngayon. Anong ginawa niya doon sa tubig? Iniwan. Kanina, yun yung purpose ng buhay niya. Tubig. Kaya lang hirap kunin. Kaya kailangan tanghaling tapat. Pero nung nakita niya, nagkakilala sila ni Jesus, yung mahalaga sa buhay niya, biglang nag-iba. Hindi na yung tubig. Si Jesus na yung mahalaga. Salvation na yung mahalaga. Tayo, ang dami nating inahabol sa buhay na itong mahalaga. Pero pag tunay kang nakakilala sa Diyos, wala na ibang mas mahalaga pa kundi ang Diyos. Amen? Pangalawa na lang yung iba. So iniwan niya yung tubig and went away into town and said to the people, yung mga taong kanyang iniiwasan, pinuntahan isa-isa, nangatok ba? Oy, labas, 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 labas. Yung Mesaya nakita ko. Ito na kaya, kinuwento niya yung buhay ko, nawala yung hiya niya. Alam mo kung dating masama buhay mo, kagaya ko, pag nakakilala ka na kay Lord, burado na yun. Hindi ka na dapat nahihiya sa dati mong pagkakamali. Bakit? Pinatawad ka na eh. Yun ang dapat nating maramdaman kaya hindi ka mahihiyang mag-share ng gospel. Hindi sasabihin, share ko, dati ka naman. Oh, dati, yun nga magandang patotoo, dati akong ganyan, ngayon hindi na. Huwag kayong mahihiyang mag-share dahil binago na tayo ni Lord. Ito, agad-agad, nag-share dun sa mga tao, sabi dito, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? So anong ginawa ng mga tao? They went out of the town. Or, tanghaling tapat to ha, ang init nito ha. Malupit mag-share tong babaeng ito. Tanghaling tapat, umattend ng Bible study lahat. Many Samaritans from that town, 39-42, believe in him because of the woman's testimony. He told me all that I ever did. So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them and stay there 2 days. And many more believe because of his word. Tingnan nyo, ilan ang naniwala kay Jesus dahil doon sa babae, sa pag-share ng babae? Ilan? Diba?
Marami ang naniwala dahil sa testimony ng babae. Many Samaritans. Iba pa yung naniwala nung si Jesus na nagkwento sa kanila at nagsalita. Pero kung hindi dinala ng babae, itong mga tao kay Jesus, hindi rin sila naniwala directly. Kaya importante yung testimony mo. Sabihin mo sa katabi mo, importante yung testimony mo. Ingatan mo buhay mo. Ikwento mo yung buhay mo na binago ng Diyos. Okay? Kailan ka mag-share? Kailan? After 3 months? Ilang oras lumipas nung nag-share ng babaeng ito? Wala pang 1 oras siguro. Wala pang 2 oras. Kaagad-agad, pag nakilala mo ang Panginoong Hesukristo, agad-agad i-share mo yung naranasan mo. Ganon kabilis. Sa ibang church, kailangan mo na mag-seminar ng 12 years. Wala na yung fire. Dito, the moment na naging Kristiyano ka, mag-share ka na. Sino Kristiyano dito? Huwag bababa ang kamay. Tanungin mo, nag-share ka na? Huwag mo ibaba kamay. Hindi na lang. Mag-share ka na. Now na. Okay? Daanan lang natin to. Sa John chapter 1:40-42, ito naman, one-on-one invitation. Sabi dito, one of the two who heard John speak, followed Jesus, was Andrew. Disciple ito ni John the Baptist. Si Andrew. Simon Peter's brother, kapatid ni Pedro. Nung sumunod siya kay Jesus, ang una niyang nasa isip, dalhin ko yung utol ko, yung kapatid kong si Simon na tinatawag ding Pedro, kay Jesus. At ang sabi niya kay Pedro, we have found the Messiah, which means Christ. He brought him to Jesus. Tingnan niyo, he brought him. Dinala niya kay Jesus. At sa kwento ng Biblia, si Simon Pedro ang mas ginamit ng Diyos kaysa kay Andrew. Pwedeng yung madala mo kay Lord maging pastor, maging missionary. Pero pagdating sa langit, yung commission mo doon malaki. Kasi ikaw ang ginamit ni Lord para sa Kanya. Alam niyo ba yon? Yung mga nag-pray sa akin, yung mga nag-share sa akin, pagdating sa langit, nako, magkikita-kita kami. Buti na lang. Salamat sa iyo. Amen? At yung mga reward ni Lord sa kanila, marami din. The next day, Jesus decided to go to Galilee. Balik ulit siya doon. He found Philip and said to him, follow me. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew. Magkakapit bahay lang din to. And Peter. Philip found Nathanael. Ito yung kaibigan niya. At dinala niya rin kay Jesus. Ito yung Nathanael na nagsabi, may lilitaw bang maganda sa Nazareth? So, itong paraan na to, one-on-one sharing the gospel, one-on-one invitation, it is effective. And lastly, meron din tayong tinatawag na influence evangelism. Si Mateo ay tax collector. Marami siyang body-body na mga corrupt din na mga BIR employees noong panahon na nila. Ngayon wala na ngayon eh. Panahon lang nila yon. And Jesus passed on from there. He saw a man called Matthew sitting at the tax booth and said to him, follow me. And he rose and followed him. Later on, nagpa-party si Matthew, kaya nga ito yung tinatawag nating Matthew's party. And Jesus reclined at table in the house. Behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and His disciple. Habang si Jesus, alam niyo yung mga upuan na mahaba, nakaganon. Tapos nagsushot-shot sila. Di ba? Relaxing. Nandoon din lahat ng mga makasalanan, yung mga prostitute, mga tax collector, nandoon. Then sumilip yung mga pare. Uy, ba't di kami kasama? Killjoy kayo eh. Sabi ng mga pare, bakit yung boss nyo? Bakit yan nakikisama sa mga makasalanan? So, tingnan nyo to. Yung influence ni Matthew sa mga taong makasalanan, ginamit niya para sila mailapit kay Jesus. Kaya tayo, hindi natin pinuputol yung connection natin sa mga unbeliever, sa mga kaibigan nyo, katrabaho, kaklase, dahil gusto natin silang mailapit kay Jesus. Ngayon, sa katagal ng panahon, ilang taon na ayaw pa rin, tsaka lang natin yon medyo distansya muna. Hanap naman tayo ng iba. Okay? Maliwanag po ba? So gamitin natin yung impluwensya natin para mailapit ang tao sa Diyos. The jailer, Acts 16. Nakulong sila Silas, sila Paul and Silas. And then, nung gabing yon, hindi sila nagsisihan, nagpray lang at nagworship. Naputol yung mga kadena at nabuksan yung mga kulungan. And then yung jailer, yung pinaka-warden nung BJMP nila. Sabi dito, lumapit sa kanila.
Sabi dito sa verse 30, chapter 16, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Tinanong niya kasi, paano maligtas? Sirs, paano maligtas? Sabi ni Pablo, manampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Ikaw ay maliligtas at sino daw? Your household. Tandaan niyo to mga kapatid. Kaya sabi ko sa anniversary, dalhin niyo yung pamilya niyo. Hindi lang kayo ang gusto ni Lord pumasok sa langit. Gusto ni Lord kasama ang pamilya niyo. Hindi lang nga pamilya, angkan. Yan ang gusto ng Panginoon dahil pangako niya yan kay Abraham. Through you, all the families and clans of the earth will be saved. Will be blessed. So, gusto ni Lord ma-save lahat. And then, dinala ito si Paul doon sa bahay nila, si Paul and Silas, and then nilinis yung mga sugat. Ang sabi dito, nag-share sila ng Word of God on that night sa buong tahanan. Sa dulo, he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. So yung influensya nitong jailer, ginamit niya para lahat ng connected sa kanya, siguro pati tauhan niya, na share ng gospel on that night, na save sila. Acts 10, isang centurion, mataas ang katungkulan, sabihin natin, colonel o general ito sa panahon nila, may 100 siyang sundalo. Centurion means 100, century. So, pumunta doon sila Pedro dahil pinapunta niya para mag-share ng gospel. Ang sabi dito, on the following day, they entered Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. And as he talked, sabi dito, he went in and found many persons gathered. Pagdating ni Pedro doon, ang daming nakinig ng salita ng Diyos. Pag ikaw opisyal, pag ikaw may posisyon, pag ikaw boss, gamitin mo yung influence mo sa mga tao mo para makinig sila ng gospel. Hindi natin pipilit sa kanilang tanggapin si Jesus. Pero ang una nating trabaho, di ba, makarinig sila. Yung pagtanggap, pagsunod, desisyon nila yon. Pero trabaho nating marinig nila yan. Desisyon nilang tanggapin. So, trabahuin natin yung trabaho natin. Kaya nga kami, during the work time, umattend kayong Bible study. Yung iba umaangal kasi galing sila sa ibang religion. Sabi ko, hindi naman namin kayo pinipilit lumipat ng paniniwala. Ang gusto lang namin, pakinggan nyo lang. Kaya kung ayaw nyo, wag. Diba? Pwede naman kayo mag-resign. Hindi naman namin kayo pinipilit. So use your influence. Hindi kayo binigyan ni Lord ng katungkulan at influensya, supervisor, o kung anumang position mo para lang sa wala. Kung Christian ka, may dahilan bakit ka binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo yan. Gamitin mo yan. Hindi natin ipipilit. Tandaan nyo ha. Hindi natin ipipilit. Pag di mo tinanggap si Lord, wala kang sahod. Ay, nako, bawal yan. Madodoli tayo niyan. Pero yung umattend ka during the work hour, then pagkatapos, mamaya ang sahod. Hindi bawal yun. Kasi bayad yun eh. Oras ng trabaho. Pero beyond work, bawal yan. May religious freedom tayo, tandaan niyo yan. Hindi natin pinipilit. Pero oras ng trabaho to ha, bayad to ha, naka-aircon kayo, may merienda pa, makinig lang kayo. Hindi yan bawal. Pero beyond work, pwedeng bawal yan. Kaya yung mga boss, gamitin nyo yung kapangyarihan nyo sa tama. Yung mga teachers, lahat kayo na may influential. Diba sa social media, tinatawag influencer. Gamitin nyo, influence nyo. Last verse, sabi dito sa Esther 4:13-14, nung papatayin ni Haman yung mga Hudyo sa Iran, sa Persia, nakarating ito kay Mordecai. Pero si Esther na naging asawa ng hari, medyo hindi niya alam. Hindi siya informed. So pinadalahan ng message ni Mordecai si Esther, si Queen Esther. Ang sabi ni Esther, parang, okay lang yun, kung ano yun, baka hindi totoo yung news. Ang sabi ni Mordecai sa kanya, do not think to yourself that in the king's palace you will escape any more than all the other Jews. Huwag mo isipin dahil asawa ka ng hari ay hindi ka kasama sa imamassacre, assassinate. Dahil lahat ng Hudyo dapat patayin. So ang sabi dito, for if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's household will perish. Pag ikaw tumahimik, sabi niya kay Esther, kay Queen Esther,
Nilagay ka ng Diyos dyan bilang reyna. Pag tumahimik ka, ililigtas pa rin ng Diyos ang mga Hudyo. Pero, iba ang gagamitin, hindi ikaw. Parang ganito lang. Supervisor ka, manager ka, boss ka, may influence ka sa mga taong ito, hindi ka kumibo, hindi ka nag-share ng gospel, wala kang ginawa. Okay? Hindi mo ginamit yung influence mo. Ito ang sinasabi ng Bible. May gagamitin ng Diyos na iba, hindi ikaw. Pero you miss the opportunity. You miss the blessing. Dito nga, malupit eh. Sabi dito, gagamit ang Diyos ng iba, pero ikaw mapapahamak. Ano ba pag di ka na-bless? Ano kabaligtaran? The more na ginagamit mo yung influence mo sa mga tauhan mo, sa mga tao under you, the more na i-bless ka ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpagamit ka na. Gamitin mo na yan, influensya mo. Who knows, sabi dito ni Mordecai, whether you have come to the kingdom for such a time as this. Malay mo, kaya ka naging supervisor, manager, boss, o anumang position mo dyan, teacher ka, kaya ka naging ganyan dahil gagamitin ka ng Diyos sa panahon na to. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos sa panahon na to. Sa oras na to, ikaw talaga nilagay ni Lord dyan, hindi iba. Kaya kumilos ka na. Amen? So, na-convict itong si Queen Esther. Sabi niya, alam mo naman na hindi ako pwedeng pumunta sa hari kahit asawa pa niya ako. Sino mang pumunta sa king's chamber without notice, patay. Dedo. So, ang sabi niya, fasting tayo 3 days. After 3 days, pupunta ako sa hari kahit hindi ako ipatawag. Kung mamatay ako, bahala na. If I perish, I perish. Pag ikaw may posisyon, pag ikaw may authority, risky din yan, lalo na kung may mas mataas pa sa'yo. Paano kung tanggalin ako sa work? Sabi ni Esther, bahala si Lord. If I perish, I perish. Ang taong matapang na sumusunod sa Diyos, hindi pababayaan ng Diyos. Amen? Risky lang, pero pag sumunod ka kay Lord, si Lord ang kinakalaban nila eh. Kakampi mo ang Diyos, hindi ka pababayaan. At sa dulo ng kwento, naligtas lahat ng mga Hudyo dahil sa ginawa ni Esther. Gawin mo rin yung ginawa ni Esther. Use your influence. Amen? Tayo. Sige, palakpakan natin si Lord. Huwag yung sayangin. Asan man kayo nagtatrabaho ngayon, asan man kayo nagninegosyo, nag-aaral, kunyari, ikaw yung presidente sa school nyo, sa classroom nyo, gamitin mo yan. Don't waste any position and authority na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Gamitin mo yan para sa ikaliligtas ng iba. Kung paanong si Esther, ginamit niya yung authority niya, yung position niya bilang queen, para iligtas yung mga Hudyo, gamitin mo rin yung sayo. Amen? Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Pwede po bang pakiwagayway, taas ang kamay? Meron po ba tayong first timer? Ayan. Pwede po ba kayong bumaba dito? Pagpe-pray lang po namin kayo saglit bago tayo magtapos. Tapos na po tayo. We want to pray for you. Dalahin niyo na po yung gamit niyo kung meron man. At kung may kasama kayo, pakisamahan na lang din sila. Sige po, lapit po kayo dito sa harap. Harap po kayo sa akin. Ayan. Welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope International Assembly. Harap po kayo sa akin. Ayan. So, welcome po dito sa Juhia. Kami po ay isang grupo ng mga Kristiyano na walang tinataas kundi si Jesus lang, tinuturo ay Bible lang. So, hindi po kayo maliligtas pag umaten kayo sa grupo namin, wala pong kaligtasan sa amin. Ang kaligtasan po na kay Jesus. At yun po yung tinuturo namin, natanggapin natin si Jesus sa buhay natin, kagaya nung tinanong ko kanina, aminin natin tayo makasalanan, A, admit, B, believe, manampalataya tayo si Jesus lang namatay sa krus. Ang kagandahan na tuwing may namamatay sa tapat nung kabaong may krus at nandun si Jesus sa gitna. Ang kagandahan doon, ang paalala doon, walang namatay sa krus kundi si Jesus lang. Magulat kayo pag nakita nyo doon nakapako sa krus mukha nyo. Diba? O kaya mukha ng religious leader kung sino man o ako. Shocking yun. Pero ang kagandahan, pag tiningnan natin yung nasa krus, si Jesus, ibig sabihin, iisa lang ang Savior. Iisa lang ang daan patungo sa langit, si Jesus lang. So, yun po yung
tinuturo namin dito na maliligtas kayo, makakapasok tayo sa langit, balang araw, pagdating niya, kung si Jesus nasa puso natin. Gusto niyo po ba? Okay? So, pwede tayong lahat yumuko at pumikit. Tayo po'y mananalangin. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, pwede po bang itaas natin yung isang kamay sa Diyos sa langit? Tandaan na tayo ay lumalapit sa Kanya, humihingi ng tulong at nagpapakumbaba. At habang lahat tayo ay nakayuko at nakapikit, sumunod po kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin niyo po, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa. Para iligtas. Para ayusin. Para baguhin. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. Patawarin. Linisin. Sa lahat-lahat. Ng mga kasalanan ko. Panginoon, sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Ang aking buhay. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita. Bilang aking Diyos. Panginoon. At tagapagligtas. Ng aking buhay. Marami pong salamat. Sa pagpapatawad mo. Sa pagmamahal mo. At sa buhay na walang hanggan. Na natanggap ko. Sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Lord, ang dalangin ko sa iyong mga anak na lumapit dito sa harapan. Ngayon, anak mo na sila. Kung ano meron ka, yun ay para sa amin. Dalangin ko, O Diyos, kung ano man ang mga sitwasyon ng kanilang buhay, ano mang pinagdadaanan nila sa panahong ito. Ikaw ang Diyos naming Ama na mapagmahal, na nagbigay ng buhay doon sa krus para kami maligtas. Kung kaya mong ibigay ang buhay ng iyong bugtong na anak, sabi mo sa John chapter 8 at sabi mo rin sa Romans 8, Panginoon, na meron ka pa bang hindi kayang ibigay? Kaya Lord, I pray, anumang pangangailangan meron kami ngayon, mula dito sa harap hanggang doon sa taas. Kung may sakit, Lord, ikaw ang magpagaling. In the name of Jesus, from head to foot, all kinds of sicknesses, all kinds of diseases, we rebuke it in the name of Jesus. And we speak your healing, Lord, complete healing mula ulo hanggang talampakan. Sa lahat ng mga internal organs na may diferensya, ikaw, Lord, ang mag-ayos nito. Ikaw ang magpagaling nito sa pangalan ni Jesus. Yung mga critical na sakit, Panginoon, Lord, walang imposible sa iyo. We speak your healing in Jesus' name. Sa mga sitwasyon at problema na kinakaharap nila, sa pera, sa relasyon, I pray, Lord, in Jesus' name. Ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos ng pagpapala, ikaw ang nagsabi, you are Jehovah Jireh. You will provide everything that we need, Lord, right now in the name of Jesus. Mula dito sa harap hanggang doon sa taas, anumang pangangailangan na meron kami ngayon, mga babayarin sa linggong ito, mga obligasyon na dapat tugunan, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang pagpapala, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala na lahat ng pangangailangan na to matugunan, Panginoon, in Jesus' name. In the name of Jesus. Lahat ng babayarin, mabayaran ngayong linggong ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga nangangailangan ng kliyente, Panginoon, ng mga proyekto, Lord, ng mga sales, in Jesus' name. Ibuhos mo, buksan mo ang langit sa mga kliyenteng ito, sa mga pagpapalang ito, sa mga proyektong ito na dumating sa iyong mga anak, Panginoon, na hindi sila mawalan ng mga projects, ng mga kontrata, ng mga benta, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, maranasan nila yung pagpapala na hindi maipaliwanag.
ng sino mang tao dahil ito'y galing sa Diyos. In Jesus' name, let there be abundance and blessing sa buhay na yung mga anak para hindi lang yung mabuting gawa ang makita, kundi yung mabuting pagpapala nararanasan namin. Makita ito ng mga kapitbahay namin at kakilala namin na kaming mga anak mo, pinagpapala mo, Panginoon. In Jesus' name. Sa mga relasyon, Panginoon, na kailangang maayos, let there be humility, let there be forgiveness, let the power of your Holy Spirit, Lord, infuse us to do this, to forgive and to be humble in the name of Jesus. Hayaan mo na itong week na to maging maayos, masayang week, Panginoon, ng punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng biyaya, at ang protection mo ay nararanasan ng bawat anak mo. Kaya salamat, Lord, for all the things that you have done. We give you all the praises. We give you all the glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. God bless you po.